Harry Roque, iimbitahan, pagpapaliwanagin ng Senado, especially ang Committee on Women, Children and Family Relations under Senador Risa Hontiveros at ni Senador Sherwin Gatchalian, na siya pong nakatutok sa issue ng Pogo operation dito sa ating bansa na pinagdududahan na ito po ay front ng mga illegal activities tulad ng kidnapping at torture at malaking volume ng pera ang umiikot na hindi naman nakikinabang o kumikita ang pamahalaan. At higit sa lahat, kaduda-dudang kung sila'y Pilipino o tamang negosyante o baka fake na Pilipino citizen ang mga nasa likod nito. Si Harry Roque kaya po interesadong imbitahan at paharapin sa hearing dahil nga lumabas dun sa ginawang raid ng Philippine o ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO under Retired General Cruz ang kanyang pangalan at mga dokumento at yung kanyang executive assistant na pasok dyan sa Pogo operation sa Porac, Pampanga. Nakita yung mga logo doon ng Office of the President, Presidential Spokesman, Harry Roque. Kung ano ang kanyang kinalaman. Ano ang kinalaman ni Roque sa Pogo operation sa Central Luzon? Hindi lang sa Pampanga, pati sa Bataan. Kasi may report din ngayon, di umano, may pinatatakbong mga Pogo operation sa Bataan kung saan taga doon din si Roque at posibleng daw kanyang pamilya ay may kinalaman. So ang lahat ng ito gustong maliwanagan. Hanggang saan ba ang kinalaman o nalalaman ni Roque sa Pogo operation na pinaka-controversial ngayong business dito sa Pilipinas dahil ang paniniwala ng iba, especially ang mga senador, dahil nga ho sa hindi ma-justify ng Mayor Alice Goo na siya'y totoong Pilipina ay baka espiya na ng China ang operasyon ng Pogo dito sa Pilipinas dahil nga ho doon sa agresibong pananakop, pangharas ng Chinese Coast Guard at ng Chinese government sa West Philippine Sea, hindi lang sa mga mangis ng Pilipino, pati sa ating mga sundalo. Na pinakamaras nga noong June 17, saan naputulang pa ng daliri yung ating Philippine Navy officer. Yun po yun. So tama lang, ako sa aking paniniwala, tama lang na hindi lang para mabigyan ng pagkakataon si Roque magpaliwanag, kundi masubukan natin yung kanyang kadaldalan sa social media at sa mga interview sa media na napakarami niyang sinasabi laban sa gobyernong ito, patuloy ang paninira sa gobyernong ito, pagkatapos siya pala ay ang pangalan ay nasa sa Pogo operation. Kung ano at hanggang saan ang kanyang nalalaman dito, dapat din siya magpaliwanag sa publiko. At saka dun sa in aid of legislation ng mga senador kung ano ang mga batas na dapat pang gawin para higpitan ang dayuhang pumapasok dito at pigilan din ang mga illegal activities tulad ng kidnapping, torture at iba pa. Kaya magkakaalaman na dito. Pati yung kanyang executive assistant, dapat din, mga senador, Senador Hontiveros, Senador Gatchalian at iba pa, patawag din ninyo yung executive assistant ni Roque na hindi naman niya i-deny, inamin niya. Bakit nandiyan sa Pogo? Bakit siya di umano'y tumatanggap ng monthly ba yun? 54,000 pesos? Di ba? Bakit di umano'y may perang involved na nababanggit ang pangalan ng executive assistant ni Harry Roque na kinumpirm niya kanyang empleyado na matagal ng panahon? At ano nga ba ang relasyon meron sila dyan sa Pogo operation? Nako, ayan na. Kaya pala naman, kasi kung yung magunita si Harry Roque, matindi ang pagtatanggol sa Pogo operation. Matindi ang kanyang batikos sa mga bumabatikos kay Mayor Alice Goo. O ngayon ho, sa raid na operation at ongoing investigation ng PAO ay may mga dokumentong naglulumiyad na dapat ay ipaliwanag kung hanggang saan ang kinalaman dito. Okay? Any comment, reaction, at paki-like po ninyo ang aking lahat ng mga video sa MA Pinoy TV at saka ho doon sa isang channel natin, Mike Abi Opinions. Ayan. Okay? Magtulungan po tayo dahil maraming mga balitang nangyayari. Maraming mapanlilang na mga galawan. Kaya dapat natin liwanagin at iparating ko sa inyo ang totoo na nangyayari sa ating bayan. Sunod na pag-usapan natin ito. Talagang, di ba, sinabi ko na sa inyo nung araw na yung Dilima, Duterte, Dilima, Trillanes at Gordon
ay may mga kanya-kanyang galaw para balikan or panagutin si dating Pangulong Duterte at ang kanyang gobyerno noon sa mga iba't ibang mga di umano'y katiwalian at paglabag sa karapatang pantao. Ngayon, ang aking natanggap po na information, binubuo na pala ng kampo ni dating Senador Trillanes ang mga kaso or pwedeng kasong ipile laban kay dating Pangulong Duterte. Kung yung mga gunita, ang dating Pangulo ay hindi na po wala ng immunity yan, pwedeng kasuhan talaga kung meron kayong ebidensya. At alam ba ninyo ang pwedeng maging kaso ay plunder? Wow! Di umano'y merong korupsyon. Marami. Kung yung mga gunita, si Gordon nagsalita na rin, yung dating Blue Ribbon Committee Chairman, na pinigilan ng Malacanang nung sila naghihiring. Gusto nilang i-file din, hanapin ang lahat ng dokumento na magpapatunay sa overprice at pagbili ng mga facilities at gamit noong panahon ng COVID. Ito naman kay Trillanes na sinasabi ay tungkol sa korupsyon din at mukhang pasok doon sa plunder law dahil 50 million lang po ang pinakabasehan sa plunder law. So kung plunder, non-bailable offense yan. So ibig sabihin, padami ng padami ang mga naglalabas ang mga di umano ebidensya at posibleng kaso na ipapile. Human rights violation, graft in corruption, so yan ang plunder at saka overprice, so corruption, ganun po. At ang tugon dito ng mga Duterte ay tumakbo ng mga senador, ang tatlong mag-aama. Di ba yun ang putok na balita ngayon? Sa kabila ng mga human rights violation, naglulumiyad sa Kongreso ang nag-iiyakang mga biktima ng pamamilyang nawalang buhay. At tapos yung walang kwentang kasong ipinal kay Dilima na dismiss, acquittal na si Dilima, naharas lang. Panibagong problema yan. At yung overprice sa issue ng COVID-19 at yung iba pang di umano'y korupsyon at maraming pera na sinasabi si Trillanes na pwedeng nagamit ang impluensya ng nakaraang gobyerno. So nagkakadugtong-dugtong na po. Yan na yung aking sinabi nung nakaraang mga linggo pa at araw, na yung Dilima, Trillanes, Gordon ay may kanya-kanyang galaw tungkol sa mga posibleng kaso na pwedeng i-file. At ngayon po ay dahan-dahang lumulutang na. Mga plunder, anti-graft, human rights violation ang kakaharapin ni Duterte, dating Pangulong Duterte. Iba pa yung tungkol sa ICC, ibang issue yan. So, ayan na po. Tignan natin. At ang pagpapile naman ng kaso kahit sino, pwedeng gawin. Ang lahat namang inaakusahan kahit sino, ay meron siyang karapatang ipagtanggol ang sarili kapag nasa korte na. So, rule of law, due process, yan ang parte ng demokrasya at sinasabi ng ating gobyerno. From day one, sinabi ni Pangulong Marcos, ang kanyang gobyerno gusto niya rule of law. Bigyan ng karapatan ng due process ang lahat ng sektor. Kung may ebidensya, imbestigahan, dalhin sa korte. Para maiwasan ang human rights violation. Iba itong gobyernong ito kumpara sa ibang nakaraang gobyerno. Bawal at hindi pwedeng mangyari sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno ang labagin, abusuhin ang karapatan ng tao. Ang batas ang dapat mangibabaw. Ayan, yung maganda. So, kung mag-file ng kaso, ang kahit sino laban kay Duterte at kung kanino man, okay lang po yan. Especially kung korupsyon, pera ng bayan, o kung kaninong pera ng mamamayan ang nasasangkot o naaring maling pinagamitan. Ayan, abangan ninyo. Marami pa kung pwedeng mangyari.